Balik na po ang Mike Abe Live at tulad ng sinabi ko kanina, ngayon po ay mahalaga na ating pag-uusapan tungkol muna sa ating pagkain bago na yung ibang mga balita. Pero mamaya babalikan natin yan. Ngayon pong umaga ay kasama natin dito sa studio ang National Food Authority Administrator. Walang iba kundi si Administrator Larry Lacson. At tayo maraming pag-uusapan dito tungkol sa pagkain. Administrator, welcome po sa ating programa. Salamat po. Good morning. Good morning po. Okay. At una siguro, tuloy na natin, itong 10 billion pesos modernization program, pakipaliwanag po ninyo, paano ba gagamitin ito at ano ang priority ng NFA dito sa nabanggit na halaga, Administrator? Okay, itong 10 billion program ng NFA, it encompasses 2 years, no? Since 2024, inumpisahan ito, we got 5 billion last year, 2024, and then another 5.363 billion for this year. So it's more than 10 actually, 10.363 billion, no? Ang una rito, yung unang 5 billion ay gagamitin sa construction ng bagong warehouses, a total of 36 new warehouses na itatayo. And aside from that, merong 136 na warehouses na i-repair natin para at least mas maayos at maisaayos natin yung buffer stocking natin. So, in total, 10.363 billion yan for this year. Yung for this year naman, magpo-procure na tayo dito ng mga modern dryers at modern rice milling facilities, no? Para ma-address natin yung kakulangan natin sa pasilidad na yan. Just to share, Mike, no? Yes, Ang capacity natin to dry, ang NFA, ay nasa 12.6% lamang. Just imagine. Maliit. For our milling capacity, nasa 26% lang ang kaya nating gilingin. So, masyadong malayo, no? That's why this program was created to address that. Pangalawa pa, sinobrahan natin yung kapasidad ng ilalagay natin. Kasi nga, para yung sobra, pwede nating mapagamit, mapahiram, o mapagamit actually sa mga magsasaka natin, no? Yes. At cost lamang. Okay. Pero Admin, ganito, nabanggit niyo po yung budget na paggagamitan. So ibig sabihin, palalakasin pa po ninyo, dadagdagan pa ninyo, di-develop pa ninyo yung mga bodega, yung warehouse. Kasi alam mo, pasintabi na, dyan nagkaroon ng problema ng araw, yung mga hoarding, di ba? Yung mga pagsabotahe, ay mga bodega yung mga pinagdudahan na pinaglalagyan. Ngayon, kung magkakaroon ng sariling bodega, ito man ay imported rice o local rice, ay pwedeng gamitin ng NFA para makontrol yung volume. Talaga bang sapat yung volume? Walang hino-hold? Walang tinatago? Yun ba yung isa sa mga layunin nun, Admin? Okay, ganito yun, no? Okay. Una, yung stocks natin ngayon, purong local po ito, Ayun, no? okay, Wala good. na po tayong imported, wala na po yung mandato natin na mag-import ng imported na bigas. Puro local po ito. So, sa isang banda, yung sinabi nga, it aims to ayusin yung mga stocking natin bawat rehiyon at nang sapat ang mga bigas sa bawat rehiyon. Hindi na masyadong gumagalaw. Meaning, alam niyo kasi sa ganitong operasyon, yung logistics cost napakamahal. Okay, so kung aayusin natin ang bawat warehouses sa bawat rehiyon at probinsya at hindi na nagalaw doon ang mga stocks, marami po tayong matitipid. Just to give you an idea, 631 million pesos po nagastos natin just for logistics cost noong 2023. Wow, laking pera. Anyway, ganito, para lang malaman natin kung kaano ang kailangang rice natin, gaano karami ang mga Pilipino. Kung di ako nagkakamali, parang 110 o 115 million ang Pilipino. At ang rice ay pangunahing pagkain ng Pinoy. Ngayon, dito pa sa halimbawa, 110 million, bata, matanda, lahat nandiyan na tayo. Gaano ba karaming rice ang kinakailangan? Per year ba ito? O monthly, quarterly? Ano ba ang pag-aaral ng NFA dito? Gaano karaming bigas ang kailangan ng Pinoy sa monthly? Sabihin natin monthly. Okay, ganito, no? Sa huling pag-uusap namin with PSA, no, ang Philippine Statistics Authority. Philippine Statistics Authority, ang tinataya nila ng ating populasyon ay nasa 112. 112 million. Wow. At tinataya din nila na ang consumption ng bawat Pilipino per Pilipino kada taon ay 122 kilograms per Pilipino. Isang Pilipino, isang taon. So, okay. kung kukumputin po natin yan, araw-araw,
mahigit 37,000 metric tons ang kailangan natin para pakainin. Every day? Every day ang buong sambayanan. No? Wow. Based on that computation, no, kami sa NFA, we are mandated to, ngayon sa bagong amended na RTL, we are mandated to stock 15 days, no? 37,000 metric tons times 15 days. So, ang katumbas po niya, nasa mga more or less 500,000 metric tons of bigas. Na kung titingnan naman natin, ilang metriko toneladang palay ang dapat namin bilhin para ma-convert sa ganong karaming bigas, nasa mga 880,000 metric tons or 900,000 metric tons ang kailangan namin bilhin. So, parang kailangan talagang double time, dahil yung statistics na yan, pwedeng lumakas yung konsumo, di ba? Dahil Pwede. conforme sa dami ng tao at saka lakas natin kumain, pasintabi na po. So, ngayon, ang madalit sabi, kaya ng NFA i-produce ito ng ating mga farmers, kahit local rice, yung konsumo ng mga Pinoy. Kakayanin ba talaga? Kayang-kaya naman Ayun, yung buffer stock na yan. In fact, for almost a decade, hindi natin na-reach yung buffer stock na yan. But pinagmamalaki natin last year and this year, na-reach natin yung target natin na 9 days buffer stock. Kailan lang naman kasi naging 15 days. Itong December lang. Ngayong taon na to, pipilitin natin ang pagkasyahin ng pondo na ibinigay sa atin ng gobyerno para naman maiangat natin hanggang 15 days. Ang Rice Tarification Law, yung RTL na binabanggit ninyo, Administrator, noong mga nakaraang araw, medyo parang nabawasan yung authority o power ng NFA. Pero naamyandahan ito, nabago ito, dahan-dahang ibinabalik na sa inyo, nadagdagan yata yung authority po ninyo. So sa palagay ba ninyo, itong galaw na ito, pag-amend ng batas, malaking tulong sa inyo at makakatulong ng malaki sa mga consumer na Pilipino, lalo tigit sa mga farmers, Admin? Okay, ganito. No? Okay. Yung batas na ngayon ng Rice Tarification Law, na bago yan last December lang, in fact, hindi ganoon kalaki ang pagbabago sa mandato ng NFA. No? Ang nabago lang dito, yung nagkaroon ng Food Security Emergency Declaration, may pagkakataon na pwedeng ma-declare yan, of which ngayon na-declare nga, Yes. doon po pwede kaming maglabas ng aming stocks, no? Kahit walang kalamidad at emergency. No? Good. Pero yung nakaraan, wala talaga eh. So, hindi kami pwedeng maglabas kung hindi lang doon sa dalawang nabanggit ko. At kung bago masira yung bigas, pwede namin siyang ibenta. Ganun lang. Kanya, ang nangyayari, isa kaming buffer stocking agency na walang natural na paglabas ng stocks. Kanya yun yung sinusulong natin na sana naman pakinggan tayo na maibalik sana kahit yung mandato natin na makabalik sa merkado, hindi lamang para sa NFA, kundi para sa mga consumers natin, and at the same time para sa mga magsasaka natin. Kung hindi namin mailalabas ang stocks namin, hindi kami makakapagpasok ng bagong palay. Okay. Balikan ko lang sandali. Yung bang modernization, nagagastusan ng kung ilang billion ito, lalo na yung mga warehouses natin dyan. Meron ba kayong timetable? Hanggang kailan ba ang target talaga ninyo para matapos ito at nang maging stable na, secure na yung mga rice na malagay sa mga warehouse under ng National Food Authority Administrator? Okay. Ang target natin dyan is up to 2027 December. Dapat tapos na lahat yan. No? Yun yung target natin. So that yung 2027 up to 2020, makikita na natin, umaandar na yan. Siguro magbigay lang ako ng kaunting informasyon tungkol dyan. Sige po. Adhikain ng modernization na yan, yung nabanggit na natin para maayos ang mga buffer stocking natin sa buong bansa. No? Pero, akibat nito, isa sa mga hangarin nito ay to really curb corruption. Kasi itong mga modern facilities na to, ito po'y dikit-dikit into a system na kung saan via internet makikita po natin kung ano nangyayari sa bawat bodega at facilities ng NFA. Sa cellphone ko lamang po makikita ko na kung ilan ang nabili, ilan ang nagiling, lahat po yan. No? It's a very good system, complete with CCTVs na kapag natapos, ay tingin ko wala nang puwang para sabihin natin na makagawa pa ng hindi maganda yung mga matetempt. Yun po yun. Okay. Kamakailan lang o isang araw lang ay parang inihayag na ng Malacanang, gusto ng Malacanang, ma-involve ang local government unit sa pagbebenta ng rice
Pero ang mukhang yung iba, hindi kaya pinensalin ng ganong karaking pera ang involved, mangungutang muna sila sa inyo para sila makapagbenta ng mas mura. So, kamusta itong planong ito? At mahalaga kasi ang papel ng local government administrator para ho sa food security program. Oo nga, tama. Ang laki talaga ng role ng LGU. Sila yung mga nasa baba, no? In fact, nung pagka-declare ng food security emergency, sila na yung alam nating katuwang dyan. Pero katulong natin dito si FTI, si Food Terminal Incorporated, GOCC din yan. Okay. No? Siya ang kumukuha sa atin ng stocks sa NFA, then siya yung kausap ng mga LGUs. And of course, tama yung sinabi mo, yung iba may problema sa pera. Yung iba proseso lang, inaantay na natin na matapos nila yung memorandum of agreement, yung iba mga sangguniang resolution. So, tutuloy-tuloy na ito. Pero more than that, nagkaroon ng clarification dyan ang COMELEC, no, as to pwede bang ituloy yan o ganito. Dahil election nga naman, no. Ang pagbibenta ng NFA sa FTI at sa LGU ay hindi na sakop, hindi na kailangan hingan ng exemption from COMELEC. Pero yun po yatang LGU na magbebenta sa mga constituents na merong mga parameters na dapat masunod. Kaya dahil kasi election ban, bawal po yan eh. Baka makulayan daw na namumulitika, na pampolitika, so kaya ganun. Ganun pa man, baka para ho sa kaalaman ng mga local government, pasintabi na mga mayor, governor, lahat kayo, di ko sinasabing hindi nyo alam, baka nakalimot yung iba, baka hindi pa alam. So ano yung proseso dito sa isyong ito? Yung local government unit, mga mayor, at saka kayo, paano po ang proseso para maipatupad yung sistemang ito, programang ito na makapagbebenta sila ng rice sa maaaring murang halaga at maging active ang mga local government sa coordination ito. Paano ito? Okay, Pati yung payment, paano yan? Tama. Magandang tanong yan, no? Ang FTI kasi, no, as a corporation, pwede siyang magbigay sa mga local government units on a consignment basis. Meaning, hindi muna magbabayad. Bibigay yung stock sa kanila at kapag nabenta na, i-remit sa FTI. Yun yung sistema na ginawa ni FTI. Ang napakasimple lamang nito, no, yung proseso, no, makipag-ugnayan lamang sila sa either sa amin or sa FTI, and then maggagawa sila ng memorandum of agreement, magpipirmahan, and then that's it. Makakapag-withdraw na sila, and then they can sell na to their constituents. Yung bang items, yung rice, ang kukunin ng local government doon sa kanilang mga lugar na sasakupan kung saan may local harvest sila doon, or sa NFA, dadaan sa inyo yung ibebenta nila na kanilang binayaran at ibenta sa mga consumer. Paano po yan? Okay, yung pag-withdraw ng bigas, yan po ay i-withdraw nila sa mga warehouses ng NFA. Hindi po kami pwedeng mag-deliver. Wala po kaming ganong kakayahan, no? Wala po kaming maraming truck. So, yun po ay alam na ng mga local government units na kapag kailangan nilang mag-withdraw, pupunta po sila sa pinakamalapit na NFA warehouse sa kanilang lugar. Okay. So, ang malinaw dito, coordination ng local at national government para makarating sa mga consumer ang rice, pero hindi ito libre ha. Baka mamaya nakikinig yung iba dyan sabihin, ay libre mamimigay ng bigas ng gobyerno, hindi po, may bayad pa rin. Pero dahil ang pinag-uusapan yung presyo na ngayon, Administrator, pasintabi na lahat naman tayo'y nanaginip, nangangarap, pangarap natin. Yan ang maliwanag. Sabi ng ating Pangulo, pangarap natin bumaba ang presyo ng rice. Iba yung pangarap kaysa pangako. Ayan. Magkaiba po yan. Yung pangarap, lahat tayo nangangarap. Yung pangako, ayan yung obligasyon Pero ito, pangarap. Mangyayari ba yung pangarap na yan? At ngayon, di ba, ang pangarap yan, 20 pesos. Mangyayari kaya ito? Anong tingin mo, Administrator? Kasama ako ng present administration na nangangarap na sana matupad natin yan. Siguro sasagutin natin yan in a way na ganito, no? Tignan natin ang Vietnam. Bakit siya kaya niyang makapag-produce ng 7 pesos per kilo ng palay? Yan, kapag giniling mo yan, 14 pesos lamang yan. Oo nga. So, tingin ko wala namang rocket science sa ginagawa ng Vietnam. So, tayo rito, tingin ko kayang-kaya rin natin yan. Kaya lang, talagang we have to admit it's a concerted effort ng lahat ng mga players sa rice industry, no? Mula sa gobyerno, mula sa magsasaka, sa mga trader, at sa lahat ng players. Ika nga. Pero it still remains a dream
na doable. Ayun, okay. So, mangarap tayo lahat. Hindi masama yan. Kailangan, wala namang masama. Pero sa totoo lang ha, huwag kayong magagalit. Lagi ko sinasabi ito, palagi ko sasangayunan ako ni administrator dito. Kung ikukumpara natin doon sa ibang bansa, ang mga basic commodities at pangunahing pagkain na bilihin talaga, mas mura pa rin tayo kaysa kanila. Punta ka ng Singapore, punta ka ng Japan, ng Hong Kong, grabe ang per kilo ng bigas doon, di ba? Di ba sa atin, minabibili pa nga 30 pesos, 50, 40. Aba sa kanila, 80, 90. Pagka namili ka pa ng rice, pag kinuwenta mo sa piso, 100 piso mahigit Tama ba, Admin? Tama po yan, no? Kung ikukumpara natin sa mga world prices sa iba't ibang lugar, comparable po tayo, halos kapareho o mas mababa pa Yan. kaysa sa presyo ng ibang bansa. Totoo po yun. Okay. Ako dahil dyan, alam po namin na napaka-busy ni Administrator. Ay maswerte lang ho ang PTV4 kasi pwedeng lakadin lang, magkapit-bahay lang kami rito sa Visayas, sa Avenue, Quezon City. Hopefully si Administrator sa susunod na mga araw ay pwede ko kayong mag-walk-in dito. Anytime pwede kayong bumalik. Huwag kayong mag-alala dahil ito ay gobyerno, government station, People's Television, pag-aari ng taong bayan, kung ano inyong paglilingkod dyan sa NFA, yan din ang aming ginagawa rito. Kaya hindi masama, kailangan din namin kayo paminsan-minsan makausap namin dito. At dahil dyan, baka po meron pa akong hindi na itatanong. Admin, alam kong busy po kayo. Ano po yung inyong mensahe? Napakahalaga, food security program ng Pangulo, pagkain, number 1 pagkain ng rice ng mga Pilipino. Nasa inyong pagkakataon, Admin. Ay, maraming salamat, Mike, no, sa pagkakataon na ito. Unang-una, gusto ko pong sabihin sa ating mga kamagsasaka, no, magsasaka ng palay. Ngayon po ay bukas ang mga warehouses natin para mamili ng inyong palay. Dumiretso lamang po kayo sa aming mga warehouses, no, or kung hindi man magpa-schedule po tayo, minsan talagang napakahaba po ng gustong magbenta. Samantalahin po natin yung presyo natin sa NFA na 24 kada kilo ang tuyo at malinis at 18 naman sa fresh, no, na sa ngayon Mike, ang monitoring natin 15 pesos na lang ang fresh palay, no? Kami 18 kaming namimili. At kung dry naman, 24 ang bili namin. So samantalahin natin ito, malaking bagay ito. Dumiretso po kayo sa NFA. At kung meron pa po kaming pwedeng pang gawin para sa inyo, let us know. At nang sa gayon po ay ma-improve pa po natin. Meron po tayong fast lane for small farmers, 50 sako hanggang pababa. Hindi po meron po kayong sariling pila para po mga sa senior citizen, may sarili po silang pila. No? So punta na po kayo sa NFA at ito po ay gobyerno at atin po ito. Ayan. Okay. Bago natin tuloy ang pakawalan, Admin, tanong ko lang ito. Kano-ano ka ni Senador Lacson? Wala po, ka-apelyido lang siguro. Alam mo na, kaya kung natatanong, baka sabihin, ay siguro, ano yan, kamag-anak ni Senador Lacson. Parang kahawig ni Senador Lacson o kung ano ba. So wala. Wala naman po, pero hindi kami nagtatanggihan. I'm sure somehow we are related. Ayan na nga. Okay, mga kaibigan, niyo pong napakinggan si Administrator Larry Lacson, National Food Authority, tungkol sa rice na pinag-uusapan natin. Napakahalaga nito. Admin, salamat po sa oras. Kung sinabi ko, exit ko ulit, anytime pwede po kayong bumalik. At pagdating ho sa rice, food security program ng Pangulo, priority rin natin dito sa programang ito ang pagsuporta ho sa ating pamahalaan, sa ating mga consumer na Pilipino. Magbabalik po sa ilang sandali ang Mike Abilay. Huwag po kayong aalay. Sandali lang po.